Praise God. Hallelujah. Praise God. At ito po ay isa pong wake-up call sa atin. Amen. At talaga pong ang Diyos ay lagi pong nagpapaalala. Ayan po ay 5 minutes po na nagkaroon po ng kaganapan na kung atin po makikita, iba't ibang lugar ang pinapangyarihan po nito. May hospital, may naglalaro, meron sa loob ng eskwelahan, glory to God, meron na andun po sa field, meron na andun sa kung saan ay nasa karsada, nasa sasakyan. Kaya ito po ipinakikita po talaga na ang pagbabalik ng ating pong Panginoon, ito po isang idlap. Wala pong nakakaalam. Amen? Kaya yung pong ating pong topic nung kabila pong linggo, ito po ay isa po na kung saan ay pagkapaalala po sa atin po ng ating pong Panginoon. Glory to God. Kaya makikita po natin dito, yung pong ating pong naging topic, ito po ay magbantay at laging handa. So ibig sabihin, ipinakikita po rito, na talagang tayo po'y lagi po tayo magbantay at lagi po tayo maging handa sapagkat walang nakakaalam. Kung ating pong titinya, yung lahat po na naganap po noon, sabi nga po rapture, it is a reality. At ito po'y talagang darating. Pero ang nais ng ating pong Panginoon, maging handa tayo. Magbantay po tayo. Kung tayo may hanap buhay, nasa opisina ka man, ano man ang ginagawa mo, ikaw man ay naghahanap buhay sa loob ng tahanan, ang mahalaga po dito, lagi kang naandun yung presence of mind. Lagi po tayong nakatuon sa ating pong Panginoon. Sapagkat sa ating pong pag-aaral, makikita po natin dito. Pero ito po, ipaalala po sa atin po ng ating pong Panginoon. Lahat po tayo na pinili ng ating pong Diyos, tayo po nakalaan para po sa pinagpalang buhay. At ito po yung pong ating pong blessed hope. Amen po. Sige po, tayo pong lahat ay pumikit manalangin para po sa pag-aaral po ng salita po ng ating pong Panginoon. Oh yes, Lord God, hallelujah. O Diyos na dakila, tapat at mabuti. Panginoon, sa oras na ito, O God, muli marami pong salamat sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa amin. Sapagkat kung meron mang kami, Panginoon, na napanood, dakilang Ama, kami po'y may pag-asa pa, Panginoon. Sapagkat totoo, ito po ay isa pong pagkapaalala po sa amin. Upang kung saan man kami naroroon, ano man ang aming ginagawa, naghahanap buhay man kami, Panginoon, lagi po naming aalalahanin na kami po'y makapanatili sa iyo pong presensya. Sapagkat ang iyong pong pangako, Panginoon, ang dadagitin mo lamang, Panginoon, ay iyong pong nananatili, nananampalataya sa iyo. Kaya, Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, na sa pamamagitan ng iyong pong banal na Espiritu, dalangin ko po, Panginoon, samahan niyo po kami at ikaw po ang magbigay ng konbiksyon sa bawat puso ng iyong pong mga anak na naririto. Upang kung ano man ang aming pong kalalagayan, maaari, Panginoon, ito po ay magkaroon ng isa pong papaalala na talagang totoo ang nais mo. Sa iyo pong pagbabalik, kaming lahat ay matakpuan mo, nagbabantay at nananatili sa iyo pong presensya. Kaya salamat po, salamat, banal na Espiritu. Ang iyong pong abang lingkod, sa iyo po umaasa. Sapagkat gamit mo lang ako bilang daluyan ng iyong pong salita. Kaya ang aking pong dalangin, samahan niyo po ako. At lagi ko po namang aalalahanin, ikaw ang aming tagapagturo. Ikaw po ang tagapagpaalala ng iyong pong mga salita. Kaya salamat po, salamat. Samahan niyo po kami mula simula ng aming pong pag-aaral. Ikaw po, O Diyos, ang may taas. Ikaw po ang madakila. Ikubli mo po ako sa iyong likuran at manatili sa aming pong kalagitnaan ay ang katahimikan, kapayapaan, Panginoon. Lahat ng papurit parangal, Panginoon, sa iyo po namin ibinabalik sapagkat alam po namin, ikaw po ang aming kasakasama sa aming pong kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. Napakabuti po ng ating pong Panginoon sapagkat ang ating pong topic, ang pagdagit sa mga banal na walang iba kundi ang rapture. Glory to God. Hallelujah. Praise God. At atin pong makikita na talagang ang ating pong Panginoon lahat ng mga kaparaanan, ito po'y kanya pong ginagawa. Upang ito po ay maging isang daan para po tayo manatili. Para po tayo anuman ang ating pong mga pinagdadaan ng problema, hindi po tayo lalayo sa Diyos. Bagkos tayo po'y lalapit, tayo po'y hahawak sa pangako ng ating pong Panginoon. Kaya ito pong Rapture Day, ito po ay yung pong ating pong celebration day. Tayo pong lahat ng mananampalataya, ito po yung pong ating pong blessed hope.
Lahat ng mga nananampalataya sa ating pong Panginoon, ito yung ating pong pag-asa. Kaya kung ito po yung pong ating pong pag-asa, kinakailangan na tayo po'y laging nananatili sa pagsunod sa ating pong Panginoon. Kaya makikita po natin dito, napakarami po na kung saan ibabala, napakaraming ipinauunawa po ang ating pong Panginoon. Sapagkat yung pong ating pong pinag-aralan nung kabilang linggo, walang nakakaalam sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. Ni ang anak hindi nakakaalam, ni ang anghel. Ang tanging nakakaalam lamang walang iba kundi ang ating Panginoon, ang ating Father God. Kaya sabi ng ating pong Panginoon, kinakailangan kayo maging mapagbantay. Kinakailangan maging handa kayo. At ito yung nais ng ating pong Panginoon na ating pong maranasan. Kaya ngayon pupunta po tayo doon po sa teksto na ating pong babasahin. Glory to God, hallelujah. Ating pong tingnan, yung pong ating pong babasahin sa aklat po ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 16-17. Ang sabi dito, sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang Panginoong mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Praise God, hallelujah. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ang mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa impapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. So napakaganda pong mensahe na nais ng ating pong Panginoon paalala sa atin. Kaya kung tayo may nakararanas minsan ng lungkot dahil nawala po ang ating pong pastor, pero ang ating pong maia-assure, kung tayo po'y mananatili at tayo po ay patuloy nakakapit sa ating pong Panginoon, mamatay man tayo o mabuhay, tayo po'y makakapiling ng ating pong Panginoon. Kaya makakapiling po natin ang ating pong pastor. Kung meron po tayong mga kamag-anak na kung siya'y namatay, na mananampalataya, ating pong mga mahal sa buhay, meron po tayo na kung saan ay reunion sa langit. Dahil napakahalaga po na atin po itong malaman. Maaring marami ng beses yung naririnig itong about rapture. Pero ang tanong, ngayon kaya, handang-handa na kayo? Ngayon kaya kung biglang dumating ang ating Panginoon, meron po kaya tayong assurance at tayo po'y makakasama ng ating pong Panginoon. Pero napakaganda po yung pong ipinauunawa po ng ating pong Panginoon. Huwag po natin itong baliwalain. Kung ito'y naririnig mo na maraming beses sa radyo, sa TV, na kung saan nakapanood po natin sa mga videos, sa ating pong cellphone, sa FB, ibig sabihin kung ikaw ay nakabasa nito o kung ikaw ay nakapanood nito, ikaw ang kinakausap ng ating Panginoon. Ikaw ay yung nais ng ating pong Panginoon na maging handa. Kasi dito mismo sa eskwelahan, di ba? Ang natira lamang ay teacher, ang mga bata na dala lahat. At doon sa ospital, naiwanan ng mga nurses. Ang nakuha ay ang may mga karamdaman. So ibig sabihin, sabi ko nga habang ito pinapanood ko, nung pang isang linggo po ito napanood, sabi ko nga ay, talagang ang pabor ng Panginoon doon sa mga dumadaan sa mga pagsubok. Biro mo yung may mga karamdaman, sila yung nakuha. Nagugulat yung mga nurses, nagugulat yung kung saan nagbabantay at mayroon pa nasa loob ng tahanan. Di ba? Yung kanyang binabantayan, bigla na lamang nawala. So makikita po natin dito, gamit ng Panginoon, ang iba't ibang uri ng problema. Gamit ng Panginoon, maaari, yung mga tao may mga karamdaman, nung maranasan nila yung karamdaman, nagsisi sila sa Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po ako kung binaboy ko man ang katawan ko. Panginoon, patawarin niyo po kung sobra ako nagpakabisit sa hanap buhay. Panginoon, patawarin niyo po ako kung pinabayaan ko ito. Nag-inom ako ng alak, nanigarilyo ako, kumain ako ng kumain na kung saan ay wala nang patumangga sa pagkain, kaya ako nagkaroon ng diabetes, kaya ako nagkaroon ng high blood. Makikita po natin dito, minsan gamit ng ating pong Panginoon ang sitwasyon para lamang tayo makalapit sa ating pong Panginoon. At meron doon mag-asawa, di ba? Magkasabi sila sa pagtulog, nagising ang lalaki, wala na. Kaya makikita po natin na ito po'y madalian ng pagkilos ng ating pong Panginoon. Hindi na po tayo pwede na kung saan ay magpatumpik-tumpik pa. Kaya ang sabi sa aklat po ng Hebreo, if you hear my voice, harden not your heart. Ngayon kung naririnig mo ang tinig ng ating pong Panginoon, huwag mo nang pagmamatigisan ng puso mo, kapatid. Ihanda mo na ang iyong puso. Sapagkat sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, tayong lahat ay tatanggap ng kakaibang gantimpala.
Tayong lahat na makakasama sa araw ng kanyang pong pagbabalik, tayo po ay ligtas na sa puot ng ating pong Panginoon. Kaya asamin po natin na tayo po ay datna ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang maiiwanan, sila yung makararanas ng matinding pagsubok sa buhay. Kaya ito po ipinaalala po ng ating pong Panginoon. Sapagkat totoo po na sa ating pong buhay, lagi po nating aalalahanin na ang pangako ng ating pong Panginoon, ito yung lagi po nating pangahawakan. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang una munang bubuhayin ay yung pong mga namatay na. Yung ating mga kamag-anak, kakilala, yung pong ating pong pastor, sila po yung unang bubuhayin. At pagkatapos na sila po yung mabuhay, bubuhayin na sila, papalitan na sila ng katawang hindi nabubulok, glory to God. At sa pagtunog ng trumpeta ng ating Panginoon, tayong mga buhay, amen, tayong mga buhay na kung saan ay nananampalataya hanggang sa kanyang pagbabalik, tayo po yung kukunin ng ating pong Panginoon. Amen. Tayo po yung kung saan ang candidate. Kaya habang tayo po'y buhay, meron po tayong pag-asa. Kung meron pa tayo, minsan tayo po'y naaalipin pa ng iba't ibang uri ng kasalanan. Kapatid, tumalikod ka na sa kasalanan. Sapagkat ang sinasabi rito, ang kukunin lamang ng ating pong Panginoon ay yung nananampalataya sa Kanya. Ang kukunin lamang ng ating pong Panginoon, yung nananatiling tapat. Amen. Kaya dito po ipinauunawa po ng ating pong Panginoon. Glory to God. Patuloy po tayo na kung saan ay lumakad sa kalooban po ng ating pong Panginoon. Kaya ang pangako ng ating pong Panginoon, makakapiling tayo ng ating pong Panginoon magpakailanman. Kaya kung ikaw man ay dumaranas ng iba't ibang uri ng tiisin, minsan wala kang makain, minsan kapos kayo sa pambayad, minsan ang inyo pong palabigasan, ako makalug-kalug na. Minsan marami kayong bayarin na hindi magtakpo-takpo. Pero ang pangako po ng ating pong Panginoon, magtiis-tiis ka lamang kapatid. Sapagkat ang lahat ng mga pagsubok, ito po'y ginagamit ng ating pong Panginoon. Sapagkat meron tayong Diyos na buhay. Meron tayong Diyos na makapangyarihan. Meron tayong Tatay sa langit na sa panahon ng ikaw po'y nangihina, palalakasin ka ng ating pong Panginoon upang anumang pagsubok na iyong mapagdaanan, magiging matatag ka. Sapagkat ang ating Diyos na tumawag at pumili sa atin ay tapat at totoo sa Kanya pong mga pangako. Ganyan kabuti po ang ating pong Panginoon. Kaya ito po yung pinapaalala po sa ating po ng Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Kaya ito po yung nais pong ipaalala po sa atin, ang ating pong Panginoon. Makakapiling tayo ng ating Diyos na buhay. Amen. Kaya ano po raw ang kahulugan po ng rapture? Glory to God. So makikita po natin dito na bagamat ito pong rapture ay hindi po natin ito makikita sa Biblia, hindi po natin ito makikita sa mga anumang mga salita ng ating pong Panginoon. Pero ang sabi po rito, ano ang kahulugan ng rapture? Glory to God, hallelujah. Amen. Ang salitang pagdagit o rapture ay nanggaling sa salitang Latin na rapture, na nangangahulugang tinangay o dinagit. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. Next po. Hallelujah. So makikita po natin dito na kapag narinig po natin ng rapture, ibig sabihin, ito po ay nanggaling sa salitang rapture. Ibig sabihin po ng rapture, tayo po'y dadagitin ng ating pong Panginoon. Snatch away. Amen. Sa isang idlap, tayo po ay dadagitin ng ating pong Panginoon upang tayo po ay maisama sa Kanya po na kung saan ay luklukan. At ang sabi pa rito, ang salita na ito, na ang katumbas sa Griego ay harpaso. Glory to God. Na ang ibig sabihin, ito po isnalin bilang titipunin sa ulap. Amen. So ibig sabihin, pinakikita po rito na tayo pong lahat ay titipunin sa ulap at doon po tayo sasalubungin ng ating pong Panginoon. Napakasarap alalahanin
Magsasama-sama yung mga patay na nampalataya, bubuhayin sila at tayo po na kung saan ay magtatagumpay sa mga pagsubok, tayo po'y sasalubungin ng ating pong Panginoon. Napakasarap pakiramdam. Amen. Na makakasama natin ang hari ng mga hari, makakasama natin ang Panginoon Diyos na buhay, na ating pong pinakamimiti, na mayakap ang ating pong Panginoon. Amen. Upang mapatunayan natin na totoo ang iniwanan salita ng ating pong Panginoon. Kaya tayo pong lahat ay bubuhayin. Ito po yung pong ating pong blessed hope. Tayo pong lahat na kung saan ay lalakad sa tunay na pananampalataya. Glory to God. Mamatay man tayo o mabuhay, makakasama natin ang ating pong Panginoon. Amen? So at ang sabi po rito, sa aklat po ng 1 Corinthians 15, ang lahat po na kung saan nakukunin ng ating pong Panginoon, sila po ay magiging isang glorified body. Amen? Na tumutukoy po sa pagdagit sa iglesia mula sa lupa upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Tanging ang mga tapat na mananampalataya lamang ng mga iglesyang kabilang kay Kristo ang makakasama rito. May papaalala po, yun lamang mga mananampalataya na kabilang sa iglesia na nananampalataya kay Kristo, ito po lamang ang makakasama. Sapagkat kung atin pong titingnan, yung sinabi po sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 15. Pakipost nga po yung 1 Corinthians chapter 15. Glory to God. Na makikita po natin dito na ito po yung pong nais ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang sabi po rito, glory, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received and wherein you stand. Glory to God. Hallelujah. Sige po, dire-diretso nyo po. Amen. By which also you are saved, if you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. For I delivered unto you first of all, that which I also read, how that Christ died for our sins according to Scriptures. So ibig sabihin, ipinakikita po rito, na tayo pong lahat na namatay, ayon po sa ating pong pananampalataya, ito po yung pong ating pong nilalakaran. At ito po ipinakikita, ito po yung nais po ni Apostol Pablo na kung saan yung kanyang tinanggap, yung kanyang ginawa na kung saan pananampalataya doon sa kamatayan ng ating pong Panginoon, ito po yung kanya pong pinanghawakan. Pero dito po may sinabi po ang ating pong Panginoon. Doon po sa verse 50 hanggang 54, glory to God, ng 1 Corinthians, ito po yung pong magiging isang glorified body. Amen? Ang sabi rito, now this is I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither that corruption inherit incorruption. Glory to God. Behold, I show you a mystery. We shall not all asleep, but we shall all be changed. Glory to God. Hallelujah. In a moment, in the twinkle of an eye, at last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Amen. Ito po yung pinauunawa po dito ni Apostol Pablo, na kung saan na tayo po, na kung saan lumalakad, na tayo pong nananampalataya, na tayo pong matatakbuan ng ating pong Panginoon, na kung saan walang bahid, dungis ng kasalanan, sa isang idlap, tayo po'y kukunin ng ating pong Panginoon, at ito pong ating pong katawang nabubulok, ito po'y gagawin niya na isang katawan na hindi nabubulok. Amen. Kaya hindi na po tayong muling mamamatay pa. Glory to God. Sabi po rito, for this corruptible must be put on incorruption, and this mortal must be put in immortality. Amen. Tayo po'y ginagawa ng dalisay ng ating pong Panginoon. At nais ng ating pong Panginoon na kung saan tayo po ay makaiwas sa puot na mararanasan ng mga maiiwanan ng ating pong Panginoon. Sapagkat tiyak ang pangako po ng ating pong Panginoon. Kaya ang sabi niya po rito, na kung saan na sinasabi niya sa verse 54, so when this corruptible shall have put in corruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory.
Amen. So ibig sabihin yung tagumpay, ito po yung pong ating pong mararanasan sapagkat nilamo na ng katagumpayan ang kasalanan. Kaya tayo pong lahat na magtatagumpay, hindi na po natin mararanasan pa ang pagkabulok. Tayo pong lahat na lumalakad ayon sa pananampalataya na ibinigay sa atin ng Espiritu ng ating pong Panginoon, tayo po yung ating mga katawan lupa, ito po'y aakyat sa langit. At gagawin na po tayong glorified body. Gagawain na po tayong maputing maputi sapagkat hindi makapapasok sa kaharian ng langit ang may batik dungis ng kasalanan. Kaya dito pa lamang tayo po'y magsiyasat na sa ating pong buhay. Paano kung biglang dumating ang ating pong Panginoon? Ano kaya yung pong ating pong mararanasan? Ang Diyos ay lagi po nagpapaalala. Huwag po tayong maalipin ng mga bagay na materyal. Huwag po tayong maalipin ng mga bagay na gusto ng ating laman. Huwag po tayong paalipin sa gawa ng mundo. Huwag po tayong paalipin sa kung saan yung ninanasa ng ating pong mata. Sapagkat ang Panginoon, siya po hindi nagbibiro. Ang ating Panginoon, ibinigay ang kanyang buhay. Siya'y napako sa krus. Tinubos tayo sa ating pong mga kasalanan, pero kung lalandiin natin ang ating buhay at ang kasalanan ay paglalaro natin, kapatid, kaawa-awa kapag ikay maiiwan. Kaya ang ating pong Panginoon nagpapaalala ngayon. Mahigpit po ang paalala ni Apostol Pablo sa mga tiga-Korinto. Sapagkat alam natin kung ano ang buhay ng mga tiga-Korinto. Sila po'y mahilig sumamba sa Diyos-Diyusan. Naandoro yung kasi mahilig makipag-away. Mahilig makipagtalo. Pero ang ating pong Panginoon ngayon pinagpapaalala na huwag po natin biruin ang tawag sa atin ng ating Panginoon. Lagi po nating aalalahanin, kapag tayo po'y dumaranas sa iba't ibang uri ng labanan, ang lagi po natin titingnan ng ating Panginoong Hesukristo na nakapako sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat yan po ang daan ng kaligtasan. Masaysay po tayo, maliligtas po tayo, makapagtatagumpay po tayo sa lahat ng uri ng labanan kung lagi tayong titingin sa tinapos ng gawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Lagi po natin titingnan ang krus na ito. Sapagkat ang krus na ito maraming ipinapaalala sa atin. Ang krus na ito maraming inaalala na kung saan anak, eto alalahanin mo ako. Lahat ng iyong mga problema, lahat ng iyong karamdaman, lahat ng iyong alalahanin, tumingin ka lang sa akin, magtatagumpay ka sa iba't ibang uri ng labanan. Sapagkat ang nais ng ating pong Panginoon, isa man sa inyo'y walang maiiwanan. Kaya makikita po natin bakit ba may rapture. Ano ba ang kahalagahan po ng rapture? Glory to God. So ang sabi niya po rito sa John 14, 1-3, upang makasama hanggang sa wakas. Amen. Praise God. Ang sabi ng ating pong Panginoong Jesus, ating pong tandaan dito po sa aklat po ng John, ang nagsasalita po dito, walang iba kung hindi ang ating pong Panginoong Jesus. Sapagkat ang kanya pong mga alagad, unti-unti na niyang pinapaalalahanan. Ang sabi niya dito, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama, maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? Praise God. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko saan ako naroroon. Napakasarap. Kaya kapag dumating ang rapture, ang pangako ng ating pong Panginoon ay kanyang isasakatuparan. Ang pangako ng ating pong Panginoon na huwag tayo mabalisa sapagkat magtiwala ka lamang sa Ama at magtiwala ka rin sa akin. Sapagkat ang sabi niya, sa kanyang pag-alis, siya ay pupunta sa Ama, ipaghahanda po tayo ng matitirahan. Kaya ang ating pong Panginoon, tinitingnan ang lahat ng ating pong ginagawa. Sapagkat habang nakikita ng ating pong Panginoon ang ating pong ginagawa, tayo po ay naghahanda na ng materyales na ating pong matitirahan. Tinitingnan ng ating pong Panginoon ang inyong pananampalataya. Tinitingnan ng ating pong Panginoon kung paano kayo lumalakad ng ayon sa aking pong kalooban. Kaya ang sabi niya, tayo po'y ipinaghahanda niya ng matitirahan.
Kaya lagi po nating aalalahanin, inuunti-unti na ng ating pong Panginoon, yung pong ating pong matitirahan doon sa kalangitan. At kapag ito po ay nagawa na, siya'y babalik upang tayo ay kanyang kunin. At magpakailanman tayo'y makakasama ng ating pong Panginoon. Amen. Makakasama po tayo ng ating pong Panginoon. Tandaan po natin yung pangako ng ating pong Diyos. Glory to God. Sapagkat ang kanya pong naisin, ito po'y mapangyari. Amen. Yung kanya pong mga salita, ang nais niya, ito po ay maisakatuparan sa lahat na kung saan ay nananalig sa ating pong Panginoon. Ano po ang sabi niya sa aklat po ng 1 Thessalonians 1:10? Amen. Hallelujah, Lord God. Glory to God. At maghintay sa pagbabalik ng kanyang anak mula sa langit. Ito si Jesus na muli niyang binuhay, na siya ring nagligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Amen. Kaya pala nais ng ating pong Panginoon na siya po'y makabalik upang mapatunayan sa atin na tayo po ay kung saan nais niya, na tayo po'y mailigtas sa puot na mararanasan ng sanlibutan ito. Kaya nais niya ito'y maisakatuparan. Nais na sa kanyang pagbabalik, tayo pong lahat ay maisama para hindi na po natin maranasan ang puot na darating sa huling panahon. At pagkatapos po na kung saan makuha na ang mga mananampalataya, mararanasan na ang sobrang kahirapan sa buong mundo. Hindi po lamang sa Pilipinas, sa buong mundo kapag nakuha na po ang mga mananampalataya, darating na ang kung saan yung paghihirap. Ito po yung tinatawag po na Great Tribulation na hindi pa nararanasan magbuhat ng likhain ang mundong ito. Amen. Kaya ito po nais po ng ating pong Panginoon. Kaya unawain po rin natin ito. Ang sabi po sa aklat po ng 1 Thessalonians 4:13-18, unawain natin, amen, ang kaaliwan ng Diyos. Glory to God. Ang pagbabalik ng Panginoon. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Glory to God. Amen. Bakit ito po'y pinadala ng ating pong Panginoon? Sapagkat kung meron po tayong mga mahal sa buhay na nawala, huwag pura tayong malungkot. Ang alalahanin po ay may pag-asa pa tayo. Na kung tayo po'y kukunin ng ating pong Panginoon, yung ating pong mga mahal sa buhay, makakasama pa natin. Amen. Kaya sabi, dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat na namamamatay na sumasampalataya sa Kanya. Kaya ito po'y pinapaalala po ng ating pong Panginoon upang hindi po tayo malungkot. Alalahanin po natin ang pangako ng ating pong Panginoon. At ang sabi, ito ang itinuturo ng Panginoon. Sinasabi namin sa inyo, tayo mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagkapalitan ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Amen? So ipinapaalala po dito na hindi po tayo mauuna sa mga namatay na. Ang una po na kung saan ay bubuhay ng ating pong Panginoon, yung ating pong mga mahal sa buhay, yung ating pong mga lingkod ng Diyos na ating pong hinangaan, yung pong mga tao na kung saan ay napamahal sa ating pong mga magulang, kung sila po ay hanggang sa kanila po sila po ay namatay at kaya po ay nanampalataya sa ating Panginoon, makakasama po natin siya. At sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang Panginoong mismo bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Amen? Yan po ang napakasarap na ating pong maalala. Pagkatapos tayo ng mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ang mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa impapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat sa pamamagitan ng salitang ito. Kaya ito po ay ipinapaalala po sa atin po na ating pong Panginoon. Yung pong sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, nagpapaalala po sa atin. Amen. Nagpapaalala po sa atin na meron pa tayong pag-asa
Sapagat ang mga patay lamang ang wala ng pag-asa. Glory to God. Tayo po na kung saan ay nabubuhay, tayo po ang malaki ang pag-asa. Maaari po mga nanampalataya na, sila po'y okay na, pero tayo, amen, may pag-asa pa po tayo. At ang sabi niya po sa aklat po ng 1 Thessalonians chapter 5, 9 and 10. Glory to God. Hindi tayo pinili ng Diyos upang baksakan ng kanyang puot, kung hindi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya, maging buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Napakasarap ang pangako ng ating pong Panginoon. Glory to God. Hindi tayo pinili ng ating Diyos upang baksakan tayo ng puot, upang tayo iligtas. Amen. Upang tayo po iligtas ng ating pong Panginoon. Hindi para po tayo makaranas po ng puot. Bakit po? Sapagkat namatay si Kristo para sa ating lahat. Namatay ang ating pong Panginoon para po tayo iligtas. Glory to God. Kaya kung aalalahanin po natin, ang nais ng ating pong Panginoon, ayaw niya na tayo po'y makaranas ng puot. Sapagkat pinili tayo hindi para tayo parusahan. Pinili tayo para tayo makaranas ng isang buhay na ganap at kaaya-aya. Yan po yung plano ng ating pong Panginoon. Ng ating Panginoong Hesus ay bumaba sa lupa upang tayo ay bigyan ng buhay, isang buhay na ganap at kaaya-aya. Amen. Yan po yung plano po ng ating pong Panginoon. Kaya wala sa atin na kung saan ay makararanas ng puot ng ating pong Panginoon. Pero ang tanong, hanggang kailan kaya tayo maglalandi sa ating buhay? Tayo po'y magpatuloy na. Amen? Magpatuloy po tayo, magpagamit po tayo sa ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. So ano po ang layunin pa ng pagdagit? Ang sabi niya sa aklat po ng Matthew 24 verse 36. Glory to God. Hallelujah. Matthew 24. Yan. Walang nakakaalam sa araw o oras. Ngunit tungkol sa araw at oras na ito, wala nakakalam kahit ang mga anghel sa langit o maging ang mga anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. So ibig sabihin kung wala pong nakakaalam sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, kinakailangan bawat minuto ng ating pong buhay, lagi po tayo nasa presence ng ating pong Panginoon. Nagagawa ba natin na pagkagising natin tayo manalangin? Nagagawa ba natin na tayo magpasalamat sa ating pong Panginoon? Nagagawa ba natin na tayo magbasa ng Biblia? Nagagawa ba natin na ipanalangin ang ating mga kapatid? Nagagawa ba natin na ipanalangin ang mga pastor? Nagagawa ba natin na ipanalangin natin ang mga makasalanan para maligtas? Kung ito'y nagagawa mo, kapatid, dadagitin ka ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Amen. Dadagitin tayo ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Amen. Sapagkat nagagawa natin kung ano ang kanyang gusto. Sapagkat yan ang nais ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya ang sabi niya sa aklat po ng 1 Thessalonians 5, 2 and 3. Glory to God. Hallelujah. At ang pagkatimpuro ng ating pong Panginoon ay tulad ng isang babaeng nanganganak. Amen. Sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatagan lahat, biglang darating ang kapanganakan, ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Praise God. So ibig sabihin, bigla-bigla darating ito. Inihilan tulad ng ating pong Panginoon. Minsan tiwasay ka, minsan wala ka nang alalahanin. Baka mimiya, kumbaga sa nararanasan mo, okay ang bigas mo, meron ka na nakapondong isang kaban, nakabay ka na sa mga bills mo. Okay ka na, glory to God. Lahat ng mga anak mo okay. Kaya minsan tinatamad ka ng manalangin. Kaya tinatamad ka na magpagamit sa Panginoon. Pero ang paalala po ng ating pong Panginoon, ang pagbabalik ng ating pong Panginoon, tulad ng pagsumpong ng isang babaeng manganganak. At alam po natin, miski may due date, ang isa pong babaeng manganganak, glory to God, bigla-bigla, sasakit ang ating tiyan. Ganun po ang pagbabalik ng ating pong Panginoon. Kaya kung ikaw ay dumaranas ng mga tiisin, dumaranas ka ng pagsubok, ibig sabihin, ipinapaalala na malapit ang dumating ang ating Panginoon. Magtiis ka, kapatid. Amen.
Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, tayo ay dadagitin ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya ang babala po dito ng ating pong Panginoon, para po tayo ay makasama sa pagdagit ng ating pong Panginoon. Yung sinabi sa aklat po ng Hebreo 10:25. Glory to God. Ito po'y paalala po rin ng Apostol Pablo sa mga taga-Hebreo. Praise God. Ang sabi rito, maging masigasig sa pagdalo sa mga pagtitipon. Glory to God. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya na kasanayan ng iba, sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Kaya huwag po tayo mag-atubili. Umatin po tayo ng mga gawain ng ating pong Panginoon. Napakarami pong gawain ng ating pong Panginoon. Glory to God. Meron po tayong Bible study. Meron po tayo na kung saan ay yung pong seniors fellowship. Meron po tayong youth fellowship. Merong men's fellowship. Yung pong mga gawain niya, itinalaga po ito ng ating pong Panginoon sa ating iglesia. Huwag niyo po itong kaliligtaan. Sapagkat hindi atin namamalayan, baka sa araw ng pagbabalik ng ating pong Panginoon, tayo po'y magkakasama na nag-aaral ng salita ng ating pong Diyos. Kaya wag po natin pababayaan. Napakahalaga po ang gawain po ng ating pong Panginoon. Sa bawat pagtitipon ng ating pong mga kapatiran, ang Diyos ang ating pong kasama. Pinalalakas po tayo ng ating pong Panginoon. Nais ang ating pong Panginoon kung sa panahon na ikaw pinanghihina, makarinig ka ng salita ng ating pong Panginoon, ito ang magpapalakas sa atin. Sapagkat sabi sa aklat po ng Hebreo 4:12, na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Kaya kapag ikay nanlulupaypay, umatin ka ng gawain. Hindi pwedeng hindi ka palalakasin ng ating pong Panginoon. Kung ikaw po'y nakararanas ng mga katanungan, umatid ka sa gawain sa Panginoon. Tutugunin ka ng salita ng ating pong Panginoon. Sapagkat bago ka pa lamang pumunta sa gawain ng ating pong Panginoon, alam na ng Diyos kung ano ang pangangailangan mo. Amen? Hindi po lamang tuwing Sunday po lamang. Kasi kung tuwing Sunday po lamang tayo, pupunta sa gawain po ng ating pong Panginoon, sa loob ng isang linggo, baka nawala na yung pinag-aralan nyo. Meron kayo nakatanda na pinag-aralan noong isang linggo? Meron kayo nakaalala doon sa mga pinag-aralan noong kabilang linggo? Pero kung tayo po'y lagi pong dumadalo sa bawat pagtitipon, kapatid, hindi pwedeng hindi ka merong gantimpala na buhat sa ating pong Panginoon. Sapagkat siya po ang nag-utos. Siya po ang may gusto na tayo po'y nagpapanapanak po sa bawat gawain. Sapagkat ito'y pagkasama-sama ng mga anak ng Diyos, yung mga pinili ng ating pong Panginoon. Kaya sa pamamagitan ng mga testimony nyo, sa pamamagitan ng ginawa ng ating pong Panginoon, ang bawat kapatid ay lumalakas sapagkat napapatunayan na totoo ang Diyos ay ating pong kasama. Amen? Ano po ang sabi niya sa 1 Peter 4-7? Glory to God. Hallelujah, Lord God. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya't maging mapagtimpi kayo at matiling malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Praise God. Hallelujah. So nais po ng ating pong Panginoon na tayo po ay mag-ingat, maging mapagtimpi. Bakit po? Kung tayo po ay maaalipin po ng galit, kung tayo po hindi po tayo magiging sensitibo, kapag tayo po'y nakapagsalita po ng hindi maganda, kapag tayo po'y laging galit, hindi po natin maririnig ang tinig ng banal na espiritu. Hindi tayo makakapanalangin kapag tayo po'y galit. Amen. Kaya ano po ang paalala po ni Apostol Pedro? Maging mapagtimpi kayo. Huwag kayo lagi nang bubulyaw. Huwag kayo lagi nagagalit. At yun din ang paalala no kung saan ni Santiago. Huwag kayong mabilis magsalita. Huwag kayong kada-kada magagalit. Amen. Maging mabilis lang kayo sa pakikinig. Pero huwag kayong magiging mabilis sa pagkagalit. Sapagkat ang galit, ito hindi magbibigay kaluguran sa ating pong Panginoon. Kaya kung nais po natin na tayo po ay abutin ng ating pong Panginoon, hindi po tayo maiwanan. Lagi po tayo na kung saan ay naandoroon sa self-control. Laging makita po sa atin yung bunga ng banal na espiritu. Sapagkat ang bunga ng banal na espiritu ay pag-ibig,
kaligayahan, kapayapaan, long-suffering. Amen. Goodness, gentleness, meekness. Amen. Self-control. Yan po ang patunay na talaga po tayo puspos lagi ng banal na Espiritu. Ito po'y kinakailangan na makita sa lahat po ng mananampalataya ang bunga ng banal na Espiritu. Amen? Ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. Glory to God. In conclusion, kung nais mo na makasama sa pagdagit o rapture, sundin mo ang mga sumusunod na ito. Amen? Worship God. Amen? Kinakailangan tayo po yung mapagsamba sa ating pong Panginoon. Obey His great commandment. Praise God. Matthew 22:37-39. Obey the Great Commission. Amen. Kung ito po yung ating pong magagawa, ang ating pong Panginoon ay malulugod sapagkat ito ang kanya pong iniwanan na tagubilin sa lahat po ng mananampalataya. Ano po ang sabi niya po rito? Dahil ang ating pong Panginoon, meron po siyang binigay sa atin bago po siya mag-ascend. Kung saan itinagubilin niya ang ating pong Panginoon. Doon po sa aklat po ng Matthew 22:37-39, nagtanong po sa alagad, ano ba yung pinakadakilang utos? Ang pinakadakilang utos ng ating pong Panginoon, ibigin mo ang ating pong Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa. Amen? Buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung mahal po natin ang ating pong Panginoon, dapat nasa isip po natin ang kanya pong mga utos. Ito po'y great commandment ng ating pong Panginoon. Kung mahal mo ang ating pong Panginoon, ang nais ng ating pong Panginoon, ibigin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Ibigay mo sa ating pong Panginoon. At ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung mahal mo ang ating Panginoon, ito na yung panahon na kung saan ipanalangin mo ang mga makasalanan. Kung ayaw mo mapahamak ang iyong mga mahal sa buhay, kung ayaw mo na may mapunta sa impyerno, dahil mahal mo ang ating Diyos at ito'y utos ng ating pong Panginoon. Kung mahal mo ang ating pong Panginoon, gagawin mo. Kaya sinabi niya, great commandment. Ito yung kanyang dakilang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ikaw ba'y natutuwa na mayroong pupunta sa impyerno? Ikaw ba'y natutuwa na ang isang lasenggo ay mananatiling lasenggo? Pero kung mahal mo ang iyong sarili, kung ayaw mo na kung sa'yo sila'y mapahamak, mahalin mo ang mga taong walang pagkakakilala sa Diyos. Sapagkat ito'y utos ng ating Panginoon. Ayaw ng ating pong Panginoon na sa kanyang nilikha ay may mapahamak. Kaya ito'y iniiwan niya. Ibigin mo ang ating Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong katapatan. At sa mga ganong kaparaanan, magagawa mo na ibigin mo ang iyong kapwa. Amen? At ano pa yung kanyang utos? Yung Great Commission. Sapagkat yung sinabi niya sa aklat po ng Matthew 28:18-20. Dito'y malakas ang loob ng ating pong Panginoon sapagkat siya'y aalis na. Sapagkat siya'y pupunta na sa Ama. Kaya ang sabi niya, lumapit si Jesus sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawain ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Glory to God. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya makikita natin dito, itong Great Commission, ito po ang napakahalaga. Dahil kapag ang isang tao ay hindi nakarinig ng salita ng ating pong Panginoon, hindi niya kayang baguhin ang kanyang buhay. Kaya napakahalaga na makapaghasik ng salita ng ating pong Panginoon. Na kinakailangan ang lahat ng tao mabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu.
Kapag nasa kanila ang banal na espiritu, magkakaroon sila ng takot. Magkakaroon sila ng kauhawan sa salita ng Panginoon. At magagawa nila na masunod ang ipinag-uutos ng ating pong Panginoon. Kaya ito po ay atas ng ating pong Panginoon. Dahil ayaw niya sa kanyang pagbabalik, ay marami na kung saan ay mapahamak. Kaya tumayo kayo sa sandaling ito. Praise God, hallelujah. Tumayo po kayo. Glory to God, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Lord God. Sige, sa oras na ito, kayo po'y manalangin. At hilingin nyo sa Panginoon. Yung mga tao na wala pang assurance sa kanilang buhay. Maaari ito'y kapitbahay mo, kasama mo sa opisina. Maaari ito'y mga mahal mo sa buhay. Kumari mo, kumpare mo. Yung mga taong nakikita mo, kasama mo sa trabaho. Patunayan mo sa Panginoon na ginagawa mo ang kanyang great commandment. Yung kanyang atas. At ginagawa mo rin ang great commission. Yung kanyang utos na tayo po'y humayo. Amen? Tayo po'y humayo, turuan natin ang lahat ng tao. Bautismo natin sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. At makikita natin ang pangako ng ating pong Panginoon. Saan ka man pumunta, kasama mo ang ating Panginoon. Huwag kang matakot, kapatid, na humayo. Huwag kang matakot, kasama mo ang ating Panginoon. Sapagkat ang nais ng ating pong Panginoon, yung mga sinners, yung mga wala pang relasyon sa ating pong Panginoon, magkaroon sila ng isang tunay na pakikipagrelasyon sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay lugod na lugod. Ang laksa-laksang anghel nagkakatuwaan kapag meron siyang nakikita na kung saan na isang kaluluwa papunta sa impyerno, sa pamamagitan mo, kapatid, sila ay maliligtas. Amen? Kaya ngayon makipag-covenant ka sa ating Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, sa oras na ito, ako po'y handa na sumunod sa iyo. At kung sino man yung tao na inilalagay mo sa aking puso, magawa ko ito na kung saan ay ipanalangin. Magawa ko po, Panginoon, ang iyong kalooban para po sa mga taong ito. Sapagkat habang kami po'y nabubuhay, Panginoon, gagamitin naman ang aming buhay para sa iyong kaluwalhatian. Kaya, Panginoon Lord, sa lahat po, Panginoon, ang naririto, na kung sa'y nagnanasa na magamit para po sa iyong kaluwalhatian, dalangin ko po na magbuhat po sa oras na ito. Katakpuin mo po, Panginoon, ang nasa ng kanilang puso. Panginoon, maraming pong salamat. Sapagkat kami po yung maasa, dakilang Ama, na sa pagtunog ng trumpeta, Panginoon, kami, O Diyos, itatawagin mo. Kami, Panginoon, sasalubungin mo doon sa ulap, dakilang Ama, at isasama mo kami, Panginoon, sa iyong kaharian. Sapagkat sa iyong kaharian, Panginoon, hindi na po namin mararanasan ang hirap. Hindi namin mararanasan, Panginoon, Lord God, ang kasakitan. Iba't ibang uri ng problema, iba't ibang uri ng takot. Kaya, Panginoon, Lord God, sa oras na ito, dakilang Ama, katakpuin mo po ang bawat isa na naririto. Kaya maraming pong salamat sa iyo, Panginoon. Tanging ikaw po lamang ang aming pong itataas sa aming pong buhay. Maggamit mo kami, Panginoon, sapagkat lahat ng kapangyarihan ay pinagkaloob mo na sa amin, dakilang Ama. Kapangyarihan sa langit, kapangyarihan sa lupa, saan man kami pumunta, Panginoon, ikaw ang aming kasama. Kaya, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, ang pagsama ng iyong pong banal na Espiritu ay dumaloy sa aming pong kalagitnaan, Panginoon, upang, O Diyos, ang iyong pong kalooban ay kailang magawa. Puspusin niyo po sila ng kapangyarihan ng iyong pong banal na Espiritu. Sapagkat ito, Panginoon, ang kalooban mo, na kami lagi, O Diyos, manatili sa kapuspusan ng iyong pong banal na Espiritu. Kaya salamat po, Panginoon, at kami po'y handa na sa araw ng iyong pong pagdangit sa lahat ng mana